Thank you, Lord. Ayan. Kamusta po kayo? Sino po dito ramdam na ang bagsik ng lamig? Amen. Pero biyaya ng Lord, wala pang snow. Amen. Sino po dito ang masaya dahil wala pang snow? Sino ditong masasaya kapag ka nagka-snow na? Amen. Palakpakan natin si Lord. Talagang meron tayong natutunan last week. Ano po? Dahil ang ating natutunan in 2 weeks, pinag-aralan natin yung develop the attitude of gratitude. Ano po? Sabihin natin lahat, salamat Lord. Amen. Thank you Lord. Bago ang lahat, I would like to welcome our first-timers. Meron po tayong dalawang first-timer. Sino po dito natutuwa? Wow, palakpakan natin si Lord. Woo! Si Brother John Kelly, makikita yun, and Tegan Walker. Sige, nakikita yun. Ayan. Ay, lapitan naman natin. Nakamayan nyo na ga. Come on. Welcome, welcome. Welcome. Ayan. Alam nyo, natutuwa ako sa dalawang ito. English na English ako, kala ko talaga hindi sila nagtatagalog. Sabi ko, thank you, nagtatagalog kayo. Pero by God's grace, alam niyo po, excited ako sa mga susunod na taon dahil I do believe magkakaroon tayo ng English service. Amen? Sino dito excited sa English service? I do believe magkakaroon tayo first service, second service, third service. Amen? Kasi ang dami pa nating iwiwin para kay Lord eh. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-invite tayo next week pa. Amen. Ayan. At syempre, nandito rin ang aking kapamilya po sa J1 Rosario. Hindi mawawala to. Barcelos, Team Barcelos. Pag yung makikita yung, ayan, si Brother Noel. Ayan. Sister Roxanne at si Audrine. Yan po. Sila po yung mga kapamilya natin. Kapuso natin. At sila po ay nakatira sa JA1 Grand Prairie. By God's grace, ay magkaroon din tayo doon ng gawain. Amen? Sino excited doon? Baka meron kayong kamag-anak doon. I-connect nyo lang. By God's grace, next year, magkakaroon na tayo. That's what we are praying for. Amen? Sabay-sabay natin sabihin ang Luke 4:18 and 19. Sabihin natin, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight or blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. At sabay-sabay po natin sabihin ng ating J1 culture, I am, sige nga po, I am anointed. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. Palakpakan natin ng the best, si Lord. Yes. Sabi mo sa katabi mo, you are part of something big. Amen and amen. This afternoon, I'm very excited na ibahagi po sa inyo ang word ni Lord. Sino pong excited? Sino pong excited? Amen? Title po ng i-share ko sa inyo is, Be Secured in God's Love. Be secured in God's love. Amen? May nagtanong po sa akin, ang sabi niya, Pastor, hindi ko alam kung mahal pa ako ni Lord. Hindi ko alam kung mahal pa ako ng Diyos. Dahil hindi ko ramdam sa dami ng problema at pinagdadaanan ko right now. Hindi ko alam, Pastor, kung mahal ba talaga ako ng Panginoon. But you know what? Ang sabi po sa Lamentation o Panaghoy 3:22, basahin po natin, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya
sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Amen. Ang sabi ko sa Kanya, Diyos na nagtanong sa akin, mahal ba talaga ako ni Lord? Or maybe you are here at tinatanong mo sa iyong sarili, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Mahal ba talaga ako? Bakit hindi ko ramdam? May sasabihin po ako sa inyo, God's love is real no matter how you feel. God's love is real no matter how you feel. Because ang feelings, nagbabago talaga. Amen? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo man maramdaman, nararamdaman mo man, totoo pa rin yun. Mahal ka ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. The Bible did not just said that God has a love. The Bible tells us that God is love. Yan po ang sinabi ng Bible. Love is God's nature. Why is it important? Bakit po importante to know God is love? Kasi, what is the sense of having a God if He is not loving? Can I hear an amen? What is the sense na meron yan Diyos, pero hindi naman tayo mahal? I want to tell you, mahal ka ng Panginoon. At hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Ngayong araw na ito na nandito ka at naririnig mo itong salitang ito. I don't believe in accident. Pero naniniwala ko sa incident. Sinadya ni Lord. Sinadya ni Lord na nandito ka ngayon. Sinadya ng Panginoon ngayong panahon na ito. Sama-sama tayo. Hindi ba kayo natutuwa? Sama-sama tayo ngayon. I'm very blessed dahil kayo ang nakasabay ko ngayong henerasyon. Because we are now generation. Hindi ka generation bukas. Hindi ka generation ng kahapon. Ikaw ay generation ngayon. Amen. Pinili ka ng Panginoon, kaya ka nandito ngayon. Maybe you're wondering, bakit nga ba ako nandito? God has a purpose in your life. Amen? Paano mo gugustuhin lumapit sa Diyos kung hindi naman siya mabuti o hindi ka naman niya mahal? Kaya gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon ang aking pag-ibig. Sinasabi ng Lord, ang aking pag-ibig ay walang katapusan. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay walang katapusan. Kaya mahalaga na maunawaan natin na mabuti ang Diyos at minahal at minamahal tayo ng Diyos. Dalawa pong tactics ng kaaway. Anong unang taktika ng kaaway? The devil will try to deceive you that there is no God at all. Yan po lagi ang sasabihin ng kaaway, walang Diyos. Walang Diyos. Pero napakahirap paniwalaan na walang Diyos. Kung titignan nyo na nga lang yung buwan, kung titignan nyo na nga lang yung season, merong summer, merong winter, at may iba't iba pang season. Sabi ko, imposibleng walang Diyos. Tignan mo nga lang yung katabi mo eh. Masasabi mo na agad, talagang may Diyos. Amen. Tingnan mo na nga lang yan. Tingnan mo na nga lang yung mukha ng katabi mo eh. Ang gwapo naman ito. Sabi mo sa tabi mo, ang gwapo mo. Ganda mo. Tingnan nyo, napatawa. Amen? Kitang-kita, halatang-halata naman. Talagang may Panginoon. Merong nag-design. May nag-design. Ano po? Palaging may pinagsimulan ang lahat. And that is God. Lagi may pinagmulan lahat. Saan nagmula ang araw, saan nagmula ang lahat, saan nagmula ang buhay, saan nagmula ang tao, at laging ang simula niyan ay sa Diyos. Number 2 na taktika ng kaaway, the devil will tell you that God does not love you at all. Laging sasabihin ng kaaway, hindi ka mahal ni Lord. Alam mo, hindi ka mahal ni Lord. Ang gusto ng kaaway, i-condemn ka. Ang gusto ng kaaway, ipamukha sa iyo na hindi ka karapat-dapat. Attend ka pa. Ganyan naman ugali mo. Attend ka pa. Meron ka naman tinatagong kasalanan. Ganyan lagi ang gustong sabihin ng kaaway, to condemn you. Pero alam niyo po, ang Panginoon, He will convict you. Anong kaibahan ng condemnation sa conviction? Ang condemnation,
Yan tinatakot ka para magkaroon ka ng fear. Yung conviction, binibigyan ka ng pagkakataon na magbago. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. He will convict us para tayo ay magbago from glory to glory. Can I hear an amen? Ito po ang nangyari kay Adan at kay Eva. Genesis 3 verse 5. For God knows that when you eat from it, may sinabi kasi ang Panginoon, wag niyong kakainin yun. Pero ang sinabi ng kaaway, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, you will be like God, knowing God, or knowing good and evil. Yan ang sinabi ng kaaway para i-deceive si Eve at si Adam. Genesis 3 verse 6, when the woman, sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go. When the woman, and also desirable for gaining, okay? And he ate it. Ayan. Kitang-kita po natin. Dinisib na ng kaaway si Eve at dinamay pa si Adam. Kaya pag minsan, 'di ba, sinisisi ng mga ng iba si Eve kasi. Si Eve kasi. Pero alam niyo po, before na dumating si Eve, binigyan ng responsibility ng Panginoon si Adam sa kanyang asawa. Ingatan mo ang asawa mo. Kung katabi mo ang iyong asawa, sabi mo, ingatan mo ako. Responsibility po ng lalaki ang kanyang asawa. Pero hindi iningatan ni Adam. Kaya ang pinakahuli, ang mali pa rin ay ang si Adam, hindi lalaki. Kaya talaga. Okay? Ang sabi dyan, when the woman saw the fruit, ang sabi dito, the tree was good. Yung puno it looks good. Pero I want to tell you, hindi lahat ng mukhang maganda ay mabuti. Hindi lahat ng mukhang maganda, hindi lahat ng mukhang masarap ay makakabuti sa atin. Ba't ka nga gayon? Kung ano yung masarap tignan, masarap kainin, yun nga hindi nakakabuti. Lechon agad na. Sabi dito, the tree was good for food. Ang sarap kainin and pleasing to the eye. And also, desirable. Maraming ipapakita ang kaaway at lagi sasabihin, maganda to. Pero alam niyo po, before doing something, hindi kasi nagtanong si Eve na-deceive na siya. Ang pagkakamali ni Eve, nakipag-usap pa siya sa tukso. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na makikipag-usap sa tukso. Nakipag-usap pa eh. The longer you talk, the bigger the tendency you will buy. Yan po lagi ang pinaka gustong gawin ng mga business, yung mga businessman, yung mga merong mga open-minded ka ba? Punta tayo sa Teams. Open-minded ka ba? Hanggang mamaya nahook ka na. Ganyan po ang nangyari kay Eve. Kinausap niya pa ang kaaway. Kaya napakahalaga na pipiliin natin ang kasama natin. Kung sino ang palaging kasama at kausap, may tendency na ma-influence ka nila. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Sabi mo, partner, buti na lang. Ikaw yung kasama ko. Amen? Kung sino ang kasama at kausap mo palagi, may tendency na maka-influence sa'yo. It doesn't matter how good the tree looks. What matters, what God said about it. Ano bang sinabi ng Diyos? Hindi, minsan lang to. Minsan lang to. Inumin mo na. It doesn't matter how good is it. It doesn't matter kung masarap or hindi. Ano ba sinabi ni Lord? Amen? Nandiyan pa ba kayo? At nagpasya na si Adan at si Eva na mabuhay na hiwalay sa plano ng Diyos. Sa paraang palagay nila ay mas mabuti sa kanila. At dito na nagsimula ang problema ng tao. Pinakamatinding problema ng tao. Alam niyo po ang pinakamatinding problema ng tao?
Tanong niyo po sa akin kung ano. Sino pong ang sabi ng iba, ang pinakamatinding problema ng tao ay ano daw, pera. Hindi, pastor, asawa. Ang sabi ng iba, ang pinakamatinding problema ng tao, lack of education. Ang sabi ng iba, ang pinakamatinding problema ng tao ay kung ano-ano. Sakit, karamdaman. Pero alam niyo po, ang pinakamatinding problema ng tao ay kasalanan. Dahil sa kasalanan ginawa ni Adan at ni Eva, nagkaroon na talaga ng sunod-sunod na problema. Yan, sakit, karamdaman, kung ano pa, nagmula yan, ang pinakaugat niyan, kasalanan. Can I hear an amen? Tayo ay nasa kultura na pinapaniwala tayo na meron tayong karapatang magpasya kung ano ang mabuti at hindi. Do you believe in that? Nasa panahon tayo na ang kultura, tao ang magpapasya na mabuti at hindi. Kapag masaya, edi mabuti yan. Basta masaya. Basta walang sinasaktang tao. At hindi naiisip, what if si Lord na ang nasasaktan? Nawawala na ang Diyos. What if si Lord ang nasasaktan? Paano nga? Hanggang ngayon, ang tao ay nag-aakala na kaya niya mabuhay ng malayo sa Diyos at kaya niya magpasya ng sarili niya. Hindi niya naunawaan na ang buhay na meron siya ay biyaya lang. Sino po dito naunawaan na ang buhay niya ay biyaya lang ng Diyos? Sino po naunawaan dito na ang buhay niya ay merong hangganan? Every day. Alam niyo po, nung ako'y naging Christian, by God's grace, lagi ko naiisip, sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako ng mahabang buhay. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan ang ating buhay. Meron tayong mga kakilala, kausap lang natin nung isang araw, tapos after a day, wala na. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa kami ng mahabang buhay para mas marami pa kaming magawa para sa iyo. Lord, and that's what I'm praying for. Sabi ko, Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Sa JA1 Edmonton, bigyan mo kami ng mahabang buhay. Gamitin mo pa kami para mas marami pa kami ma-reach out para sa iyo. Can I hear an amen? Sinong gustong humaba pa ang buhay? Para maglingkod kay Lord. Lahat na gustong humaba ang buhay, palakpakan si Lord. Hindi naunawaan ng tao na ang buhay niya ay biyaya lang, na kahit kayang burahin ng Diyos lahat ng lahi ng tao, patuloy pa rin iniibig ng Diyos ang tao. Patuloy pa rin iniibig ng Panginoon ang bawat isa sa atin. And that gives us hope. Hindi lang inibig, kundi inibig tayo ng tapat ng Panginoon. Lamentations 3:22. In English, the faithful, tapat na pag-ibig. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay walang katapusan. Ano po? In Tagalog, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Buti na lang may pag-ibig. Buti na lang mahal tayo ni Lord. Buti na lang may mercy. Buti na lang may grace. Buti na lang may love. Na patuloy nating nararanasan. Can I hear amen? Sino po dito tuwan-tuwa? Every day, pagkagising mo, Lord, salamat, binigyan mo na naman ako ng panibagong araw. Because every day is a blessing. Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan. One time, meron ako pinapakinggan eh. Sabi niya, alam niyo, ang dami natin dapat ipagpasalamat kay Lord. Ultimo yung lakas natin habang nagtatrabaho tayo kasi hindi natin alam. Yung iba, bigla na lang hindi makatayo. Yung pala na-stroke na. Pero sa biyaya ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon at minamahal, inaalagaan at iniingatan niya tayo. Kahit doon sa mga times na hindi mo alam na iningatan ka pala ng Panginoon. May mga times kasi na iningatan ka ni Lord. Lalo na doon sa yung mga unanswered prayers mo. Akala mo galit na galit ka kay Lord. Lord, ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal naman? Hindi mo alam, pine-prepare lang pala ni Lord yung ugali mo para bago mo ma-receive yung answered prayer mo, preparado na yung ugali mo. Amen?
before you get what you're praying for. Lahat ay hawak ng Panginoon, kapatid. At ang sarap isipin na ang Diyos mo ay in control sa lahat ng bagay. Kaya huwag ka na mag-alala, huwag ka na mag-worry, huwag ka na mag-doubt kay Lord. At sabihin mo na lang, Lord, I do believe your timing is always perfect. Your timing is always perfect, O God. The faithful love of the Lord never ends. Kahit na hindi tapat ang tao, ang Diyos ay nananatiling tapat. Woo! Ang sarap isipin, ang sarap ipagmalaki. Ang Diyos ko ay tapat. Ang sarap gumising sa bawat umaga, ang Diyos ko ay tapat. At secured ako doon. May nagsabi, ginawa kong lahat ng pwede kong gawin para hindi ako mahalin ng Diyos. Pero hindi ako nagtagumpay, hindi tumigil ang Diyos ng pag-ibig niya sa akin. Hindi tumigil si Lord ng pag-ibig niya. And right now, I wanna tell you, kapatid, hindi tumitigil ang Panginoon mahalin ka. Hindi tumitigil ang Panginoon pagtiyagaan ka. Kahit ganyan ka. Whew! Marami pong tao kasi maawain. One time po, I think last week po, kaming dalawang mag-asawa, nanood kami ng balita. At napanood namin yung balita sa YouTube, yung mga nangyari sa Pilipinas. Kasi doon po sa bayan sa Batangas, sa lugar ng Batangas, meron doon mga namatay. Yung bang natabunan ng landslide. Naiiyak kami mag-asawa. Nakita ko yung asawa ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, ba't ka umiiyak? Napapaiyak na rin ako eh. Kasi nakakaawa. Awang-awa kami. Pero alam niyo po, ang tao kasi maawain. Pero iba ang awa ng tao sa awa ng Diyos. Ang awa ng tao, parang, ay, naaawa lang ako. Pero ang awa ng Diyos, may ginagawa siya. Hindi lang siya naawa, kundi may gagawin ang Diyos na paraan para tulungan ka. Ganon maawa ang Panginoon. Ang habag ng Diyos ay gumagawa ng paraan. Ang Diyos nahahabag at gumagawa din siya ng paraan. Kaya nga sabi sa Lamentations 3:22, sabay-sabay natin basahin, ang pag-ibig ay walang katapusan. Yan. Grabe. Ito na nga lang, sabi ko, Lord, ang daming revelation dito. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Buti na lang, Lord, walang katapusan ang pag-ibig mo. Kasi yung ex ko, may katapusan. Yun, naipasok pa eh. Ano po? Ano ba ang pinakamalaking problema ng tao? Ano daw? Kasalanan. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan or ang sin nature. O kasalanang nananahan sa atin. Ito ay nagsimula noong nagrebelde si Adan at si Eva na minana ng tao dahil tayo ay galing kay Adan at kay Eva. Ipinanganak pa lang tayo, nasa atin na ang sin nature. Sabihin natin sin nature. Yan po ang problema ng tao, sin nature. Dahil dito nabubuhay tayong nagkakasala. At sinabi ni Paul yun sa Romans 7:19. Ang sabi po sa Romans 7:19, I want to do what is good. But I don't. I don't want to do what is wrong. But I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one I'm doing wrong. It is sin living me that does it. Yan po ang sinasabi ni Paul. Ito po yung sin nature na sinasabi ni Paul. Gusto kong magpakabait pero di ko magawa. Yan pala, dyan pala yung galing eh. Sinasabi ni Paul, mas nauna pa pala tong si Paul eh. Gusto kong gawin to, gusto kong gawin ang tama, pero di ko magawa. Pero kung hindi ko talaga magawa at nagkakasala pa rin ako, hindi talaga ako yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sabi mo sa kabila, hindi ikaw yun. And that is the sin nature. That is the sin nature. Yan ang pinaka-problema ng tao. Kahit gusto mo magpakabait, hindi mo ba magawa? Pastor, di ko talaga magawa.
kahit anong gawin ko, hindi ko kaya. Ano mang gawin ng tao para siya ay maging matuwid, hindi pa rin sapat dahil sa kasalanang nabubuhay sa kanyang loob. Dahil ito sa kanyang sin nature. Hindi niya pansin, yung mga bata, wala naman nagturong mag-sinungaling, pero nagsisinungaling. Amen? Wala ka namang tinuturo ang bata na magsinungaling. Sabi ko, ba't ganun yung anak ko? Parang nagkukunya-kunyari ang umiiyak, pero pagka nilapitan mo, tatawa. Kasi yung baby po yung anak ko eh. Umiiyak siya, ah! Ah! Pero natitingin pala siya ng kung may tao ba, ah! Ah! Wala ka naman, di mo naman tinuturuan. Yan po yung sin nature eh. Yan po ang problema ng tao. Can I hear an amen? Sino po dito nakaka-relate? Actually, karapat-dapat na tanggapin ng tao ay parusa. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag po sinabi sa Bible na kamatayan, ito ay pagkahiwalay sa Panginoon. Sino po dito nagkasala na? Every one of us. Lahat po tayo nagkasala, including me. Ano po? At ang kabayaran ng ating pagkakasala ay, ano daw? Kamatayan. And that means separation from God. Lahat na nagkasala is separate sa Panginoon. Kamatayang lagpas sa pisikal. Yan po sinasabing death dito. Kamatayang lagpas sa pisikal, kamatayang lagpas sa nakikita natin kapag ka may burol. That is the death na sinasabi po dyan. Lagpas doon. Kamatayan ang ibig sabihin ay pagkahiwalay sa Panginoon. Yun ang kamatayan na sinasabi sa Bible. Ang dulo po nun ay lake of fire. At ayaw ng Panginoon, maranasan natin yung kamatayan na yun. Matindi ang problema ng tao. Sin nature. Sabihin natin sin nature. Ano po? Mamaya may exam tayo ha. Ano problema ng tao? Kasalanan. Or sin nature. Ano po? Gusto mo magpakabait. Sin nature. At dapat itong pagbayaran ng tao. Ang kasalanan, dapat itong pagbayaran ng tao. Pero ang Diyos ay nahabag. Sabihin natin nahabag. Ang Diyos ay nahabag. Ay! Kapag ka naiisip ko to, Lord, buti na lang nahabag ka sa amin. Buti na lang minahal mo kami. Dapat kami magbabayad. John 3:16. For God so loved the world. In NLT version, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Jesus will not perish but have eternal life. Ang tinding pag-ibig. Ang habag ng Diyos ay gumagawa ng paraan. Si Lord na ang gumawa ng paraan. Kasi nga, kung babayaran natin ang kasalanan natin, di doon, punta natin sa lake of fire. Pero ang habag ng Diyos, gumawa ng paraan. Ang Diyos na nag-provide. Sabi natin, provide. Nag-provide ng answered prayer, nag-provide ng kasagutan sa ating problema. Ang habag ng Diyos, gumawa ng paraan. Ang Diyos ang kumilos at binayaran ni Jesus lahat ng ating kasalanan sa cross. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Si Jesus ang pinarusahan sa halip na tayo para sa ating kasalanan. Si Jesus ang tumanggap lahat. Pag minsan dito, parang ano na lang tayo, parang, yung bang, okay. Kasi sanay na tayo eh. Pero alam niyo po, in Old Testament, they are waiting sa Savior. Pero ngayon tayo ay nakakaranas, parang, di ba, para bang naisip natin, okay, parang, si Jesus. Si Jesus nga. Pero nawawala na pag minsan nawawala na yung sense na may isang Diyos na nagmahal sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat. Minsan na nawawala yung maging thankful ka. Whew! Sino dito nagiging thankful na? Hindi maunawaan ng iba.
Kung walang nagbayad ng kasalanan natin, hindi pa din tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Pero may isang Jesus na tinanggap lahat ng kasalanan natin at binayaran niya yon sa cross. Come on. We take for granted we take for granted ang magsisi at lumapit sa Diyos na kaya natin nagagawa dahil may nagbayad ng kasalanan natin. We take for granted yung salitang repent. Kaya noong dumating ang Panginoong Hesus, ang sinabi ni John the Baptist, repent. Sabi natin, repent. Confessing our sin is different from repenting. Ano ibig sabihin mo, Pastor? What is the difference between confessing your sin and repenting? Pakita natin. To confess is simply admit to your guilt or sin aloud. Sinasabi mo, nagkasala nga ako. Pero hindi lang yun ang gusto ng Panginoon. Hindi lang tayo dapat mag-confess, kundi mag-repent. Ano sinabi dito? To repent is asking forgiveness and stating to change your ways and not repeat the same sins. At sinasabi ni John the Baptist, nung dumating ang Panginoong Hesus, repent. Sabi mo sa tabi mo, repent. Ayun pala yun. Kapag pala nag-repent ka, ibig sabihin, Lord, patawad. Sa biyaya mo, Panginoon, hindi ko nagagawin muli. Ayaw ng Panginoon, repent, repeat lang lagi. Ayaw ni Lord yun. Ang gusto ng Panginoon, magdesisyon ka. Sabi mo sa atin mo, magdesisyon na tayo. Amen? To confess is simply admit to your guilt. Ayun lang, sinabi mo lang, I confess. Mark 1:14. Later on, after John was arrested, si John the Baptist, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. The time promised by God has come at last, sinabi ni John the Baptist. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. And that's what God wants us to do. Repent. Gusto ng Panginoon, mag-decide ka, kapatid. Meron ako mga nakausap Marami po akong naging kaibigan sa Pilipinas. Actually, kahit dito. Ang sabi sa akin nung isa kong kaibigan sa Pilipinas, alam mo, ang hilig ko magmariwana. Napakahilig ko magmariwana. Mahilig ako manigarilyo, mag-inom. Sabi ko, parang ang hirap i-let go ng mga ganong gawain. Ang hirap i-let go. Lalo na kapag ka na-immune ka na. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo, hindi ako nahirapang mag-let go. Sabi niya sa akin, hindi ako nahirapang mag-let go. Ano sikreto mo? Tinanong ko siya, ano sikreto mo? Nagdesisyon lang ako. At sinabi niya sa akin, alam mo, maraming tao umiiyak at sinasabing hindi na nila gagawin. Pero iba pa rin ang nagdesisyon. Hindi mo kailangang umiyak para magdesisyon. Can I hear an amen? Sino dito handa na magdesisyon? Sino dito handa na mag-repent? Amen? Amen? At sabay-sabay tayo doon. Amen? Iba ang mag-repent kaysa noon at ngayon. Noon, kapag ka magre-repent ka, magsisisi ka sa iyong kasalanan, natatabunan lang pansamantala ang iyong kasalanan. Alam niyo po, noong unang panahon, ang mga tao, every Sunday, or most probably, once a year, may dala-dala yang mga hain, yung mga isasacrifice. Kapag ka maliit ang kasalanan mo, may dala-dala kang kuneho. Dadali mo sa unahan. At isasacrifice mo. Sasamahan ko kayo dito sa unahan at ipagpe-pray mo na ikaw nagkasala. Sasabihin mo, ang kasalanan ko, ibinibigay ko dito sa kunehong ito. Ganun po noon. At kung malaki ang kasalanan mo, Pastor, malaki-laki ang kasalanan ko, parang elepante ang dala ko dito. Biro niyo yun, kung noong unang panahon, nung hindi pa binabayaran ni Jesus ang at kasalanan, ganun ang mangyayari. Pastor, malaki-laki ang kasalanan ko, ako may daladalang kabayo.
baka, kalabaw. Kung titignan nyo, dugo ang ating service. Kalat diyan. Pastor, paano yung pagka yung taga Malayo? Halimbawa, taga Grand Prairie. Kami atin sa Edmonton. Anong gagawin namin para mag-sacrifice? May dala-dala pa kami galing Grand Prairie. Alam nyo, hindi gayon. Noong una pong panahon, may nagbebenta doon sa labas ng simbahan. Doon ho bumibili yung mga tao. Doon naman nagalit ang Panginoong Hesus. Doon siya nagalit. Doon sila nagkakadayaan. Ganun po ang ginagawa. Imagine that. Kung noon, ganun ang gagawin natin ngayon. Yung bang every week, Pastor, ako'y mangungumpisal, ako'y may daladining, kambing. Imagine that. Nagpapalaki ka ng baboy, hindi para sa kasal. Nagpapalaki ka ng baboy para sa sacrifice. Sa-sacrifice ko rin. Pinalalaki mo na. Kasi alam mo, may kasalanan ka. Pastor, hindi ko kailangan, pinapakain ko to lagi. Kasi dapat the best ang ibibigay mo eh. Dapat the best. Ganyan po ang nangyayari. Pero ang totoo, natatakloban lang ng dugo ng hayop ang ating kasalanan. Ang kasalanan ng mga tao noon. Tingnan nyo ang nangyari. Nakalagay ito sa Hebrews 10:4. Hebrews 10:4, it says here, "For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins." Tinatakloban lamang ng dugo ng mga hayop ang kasalanan noon. Pero hindi ito naaalis. Hindi ito naaalis. Pero alam niyo po, noong ang Panginoong Hesus binayaran ang kasalanan natin sa cross, ano nangyari? Hebrews 10 verse 10. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Once for all time. Come on, palakpakan natin si Lord. Once for all time. Nung sinacrifice ni Jesus ang kanyang katawan, tumigis ang kanyang dugo. Alam niyo po, dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay pinatawad at nilinis din. Kaya tayo, may karapatan tayong humarap ngayon sa Diyos because of what Jesus did on the cross. At sinabi dyan, once for all time. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Once for all time. Yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mo ngayon, at magiging kasalanan mo pa bukas, binayaran na yon ng Panginoong Hesus. Woo! Ay, nakakainlab, nakakailab sa Panginoon. Sabi ko, Lord, grabe ka, ang tindi ng pag-ibig mo sa amin. Ang tindi ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayon nakakakanta tayo, nakakasayaw tayo ng malaya, di ba? Ang sarap, di ba? Pero noon, meron munang gagawin na ritual. Bago ka kumanta, ikaw ay mangumpisal muna. Bago ka kumanta, ikaw ay mag-sacrifice ka muna para maging karapat-dapat. Pero ngayon, tatawag ka lang, Lord, patawarin mo ako sa lahat ko ng gawang kasalanan. And to that point, pinatawad ka na ni Lord. Amen? Sino nabe-bless doon? Sino natutuwa doon? Woo! Kaya ngayon, kapag sinabing repent, hindi ka lang pinatawad, kinalimutan pa ng Diyos ang nagawa mong kasalanan. Iba po magpatawad ang Panginoon. Kung ang ibang tao, kapag ka nagpatawad, naaalala uli. Yung ginawa mo sa akin nung 2005, di ba? Hindi mo ako binayaran nung sa utang mo. Pero nag-usap na kayo, hindi, wag mo na alalahanin yun. Pinatawad na kita. Pero kapag ka na-trigger uli, alam mo, naaalala mo yung ginawa mo sa akin? Naaalala mo? Ha? Alam niyo po, ang Panginoon, hindi ganon. Once na pinatawad ka ng Lord, erase na. Hindi niya na maalala. Hindi niya na maalala. Palakpakan natin si Lord. Woo! Ano pa ang nangyari kapag ka nag-repent tayo? John 1:12. But to all who believe Jesus or believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Hindi ka lang pinatawad, nilinis ka pa, at ginawa ka pang anak ng Panginoon. At yun ang identity mo. Ikaw ay anak ni Lord.
Yon ang iyong identity. Hindi ang identity mo ay yung ginawa mo noon na kasalanan. Hindi ang identity mo ay sinabi sa iyo ng ibang tao. Ang identity mo ay ikaw ay anak ni Lord. Yun ang kuhanin mo, Lord, ako ay anak mo. At mag-iiba mag-iiba ang mindset mo, mag-iiba kung paano ka gumalaw kapag ang identity mo ay niyakap mo. Sabihin mo sa katabi mo, yakapin mo. Kapag kaalam mo sa sarili mo, hindi, anak ako ni Lord eh. Pinatawad na ako eh. Kaya kapag kami naririnig ka uli, hindi ka karapat-dapat. No, sabihin mo, hindi. Pinatawad na ako ni Lord. At sabihin mo doon sa bumubulong sa iyo, ikaw ang hindi pinatawad ng Diyos. Ako pinatawad na. Hindi. Hindi ka karapat-dapat. Pinatawad na ako ni Lord at anak ako ng Diyos. Kaya iba ang magiging galawan mo. Kapag ka anak ka ni Lord, iba ka kapag ka nagtatrabaho ka, iba ka kapag ka nasa iba kang lugar, dahil nire-represent mo ang Diyos, dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Kaya kahit saan ka pumunta, nagiging pagpapala ka doon. Amen? Come on! Antindi po, no? Dati ay wala tayong karapatang lumapit sa Diyos, pero noong nagrepent, sabihin natin nagrepent. Noong nagrepent, nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa iyong puso, binigyan ka pa ng karapatang maging anak ng Diyos. Noon, hindi basta-basta mabanggit ang pangalan ng Diyos. Sa Old Testament, hindi nila basta-basta mabanggit ang pangalan ng Diyos. Pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating puso, hindi lang natin Diyos si God. Tinuruan tayo ni Jesus lumapit at mag-pray kay God bilang Abba Father. Woo! Ikaw ay anak. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay anak. Sabi mo sa kabila, kumilos ka bilang anak ng Diyos. Ay! Sabi ko, Lord, sana maintindihan namin ito. Na kung saan mo kami dadalhin, kami, nire-represent namin ikaw. Kami ay anak mo, Panginoon. Ano sinabi ni Jesus sa Matthew 6 verse 9? This then, how you should pray. Ano na nakalagay? Our in heaven. Ama namin. Dati hindi yan masabi ng taga-Old Testament, hindi yan masabi ng mga una. Hindi yan masabi na ama namin. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus, pwede ka nang lumapit sa Diyos at tawagin siyang Abba Father. Ama. Ang iba sa inyo dito naghahanap ng father figure. Ang iba dito sa inyo, hindi ko alam kung may tatay pa kayo dito. Pero one thing is for sure, gusto ko pong sabihin sa inyo, meron tayong tatay, meron tayong ama sa langit na mahal tayo. God loves you so much. Whew. And Lord, I pray, Panginoon, i-reveal mo pa ang sarili mo sa amin. Nung tinanggap natin si Jesus, nag-iba na ang nature mo. Hindi na sin nature. Higit na ang pagnanais mo ngayong makilala at sundin ang Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, nawala yung sin nature, pinalta ng Diyos. Yung dating patay na spirit, muling nabuhay. And that's what we call born again. Maybe you're here, hindi mo pa rin maintindihan. Maybe born again is just like any other religion. No. Being born again or born again is an experience. Experience po ito. Na-experience mo yung kapatawaran ng Diyos at nagkaroon kayo ng relationship na dating walang relasyon, ngayon nagkaroon uli ng relationship. Wow! Dati patay yung spirit mo, dati walang gana sa pakikinig ng Word of God, pero nung nabuhay yung spirit, excited ka palagi. Amen? Dati tinatamad ka manalangin, pero nung tinanggap mo si Jesus, lagi ka na nagpe-pray. Dati ang bilis mo magalit, pero ngayon, napipigilan mo na. Amen? Dati ang bilis mo magsinungaling, pero ngayon, hindi mo na kaya magsinungaling.
Kasi yung sin nature, nawala na at pinalta na ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, dahil tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso, ayaw mo nang magkasala. Ayaw mo nang gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Imposible po na walang mabago ang sino mang tinanggap niya sa puso, ang banal na Diyos. Imposible na walang pagbabago. Ito ay magre-resulta na gusto mo ring maging banal. Yan po ang nangyayari kapag tinanggap natin ang Panginoon sa puso natin. May pagbabago. Halata. Sabi mo sa katabi mo, halatang nagbago ka. Amen? Nakita ko si Brother Topper dito eh. Natutuwa po ako dito kay Brother Topper. Nagkukwentuhan po kami. Sabi niya sa akin, Pastor, dati, talagang nahihirapan akong i-give up ang pag-iinom. Pero biyaya ng Lord, hindi na talaga ako nag-inom. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya sa akin, Pastor, dati, excited akong tumaya sa loto. Pero naunawaan ko, hindi ko pala dapat asahan yung loto. Dahil idolatry pala yon. Na dapat umaasa lang ako kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Ano ba yan, Pastor? Ang dami naman bawal dito. Alis na nga ako. Alam niyo po, wala ditong bawal. Pero ako, nagtuturo ako dito kung paano tayo makakalapit kay Lord. Kung paano tayo patuloy na magkakaroon ng tamang relationship sa Panginoon. At day by day, ang iba sa atin, binabago ng Panginoon. Ang iba, biglaan. Ang iba, dahan-dahan. Pero at least, may pagbabago. Amen? Kaya, nung na-born again ka, hindi yun religion. Kaya ka nandito, hindi po ito relihiyon, kundi experience po ito. Naranasan mo ang Panginoon, nalaman mo na mahal ka ng Diyos, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, at nakipagrelasyon ka sa Kanya. At ang sabi po sa Bible, once na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, si Holy Spirit ay nasa puso mo na din. Acts 2 verse 38. Malapit na ako matapos. Acts 2 verse 38, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of our sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit is already in you. Noon tinanggap mo ang Panginoong Hesus. 2 Corinthians 5:17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Bago na. The old life is gone. The new life has begun. Wow! Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Yan po ang born again. Binigyan ka uli ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. Amen? Pastor, paano ako makakasiguro na nasa akin si Holy Spirit nung tinanggap ko si Jesus? Ang hirap naman sabihin eh. Paano nga ba, Pastor? Ang dali kasi magpakabait pag nandito sa church. Paano ko ba malalaman, Pastor? Alam niyo po, meron tayong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22. Ito po ang nakalagay. But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives. Ano daw? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There's no law against these things. Come on. Pero Pastor, tinanggap ko na si Jesus sa puso ko. Pero nagkakasala pa rin ako. Sino po dito nakaka-experience nun? Pastor, tinanggap ko na si Jesus sa puso ko, pero nagkakasala pa rin ako. Pero, nagigilty ako ngayon. Praise God. Nagigilty ka. That means, born again ka na talaga. Why? May conviction na ngayon eh. Dati, sanay ka na, nandali mong magalit. Pero nung tinanggap mo si Jesus, nagagalit ka pag minsan, pero mas mabilis ka na magpatawad kaysa dati.
Dati inaabot pa ng ilang araw bago kayo magkaayos ni Mr., ni Mrs. Eh bahala siya kung ayaw niya ako kausapin, hindi wag. Sabi kapag daw may galit, wag daw matutulog. Kaya pastor, 1 linggo na nga akong gising. 1 linggo nang gising, kaya para ayaw pa na magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Sabi mo sa kabila, let go. Let go. Hindi naman po sinabing perfect ka na eh. Once you accepted Jesus, hindi naman sinabing perfect ka na. Ang Christian ay maaaring magkasala, pero hindi patuloy na nagkakasala. Amen? Ang pagkakaiba ngayon, higit kang nagigilty kapag ka nagkakasala ka kaysa dati. Dati parang okay lang, pero ngayon, nagigilty ka na. Kaya kapag ka nagkasala ka, parang, Lord, sorry. Alam niyo po, one time, nagdadrive ako, sama ko ang aking anak, pati ang aking pong asawa. Then, nasa parking po kami. Bigla may umatras, galit ko. Pastor, kayo ba yan? Yes po, nagagalit din ako. Nagalit ako doon sa biglang umatras. Sabi ko, I have a baby, hey? I have a baby. Galit ako, sabi ko. Pero alam niyo, after ko sumigaw talaga ako eh. Sabi ko, Lord, sorry. Alam niyo, nakonvict ako. Sabi ko, bakit ko nagawa yun? Pastor nga pala ako. Sabi ko, pastor nga pala ako. Sorry, Lord. Dapat pala nilapitan ko na, mag-ingat ka nga next time, mag-ingat ka, be careful. Pwede mo naman kasi sabihin, be careful next time. Ba't kailangan sumigaw? Yan, tingnan mo katabi, huwag nang sisigaw ha. nang umpisal eh, no? Sabi ko, Lord, alam niyo po ang kaibahan noon? Dati wala lang eh, parang makikipagsigawan ka, parang gusto mo, hindi, ako tama eh. Hindi, ako tama eh. No. Ngayon, kahit ikaw ang tama, magpapakumbaba ka. Dati okay lang sa iyo makipag-away. Pero dahil nasa iyo na ang Panginoong Hesus, for the sake of peace, ikaw ang makikipag-ayos. Amen? For the sake of peace, Lord, gusto ko ng kapayapaan sa puso ko. Amen? Dati, ang daling bumitaw sa kasalanan. Pero ngayon, Lord, mag-glorify ka ba dito? Can I hear an amen? Amen? 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled faces, looking as in the mirror at the glory of the Lord, are being, ano daw? Transformed in the same image from, just as from the Lord, the Spirit. Binabago ka na ng Diyos araw-araw. So, that means, Pastor, kapag ka tinanggap mo si Jesus, may nababago? Yes. Paano pa masasabi na talagang tinanggap ko ang Panginoon? Right now, I want to challenge you. Tignan mo yung ugali mo last year or 2 years ago. Tignan mo kung may nabago. May nabago. Pastor, may nabago. Kuminis ang mukha ko. Sana all daw eh. May nabago, Pastor. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, nababago. Pagka nabago ang puso, alam niyo po, biyaya ng Panginoon, mababago nga din yung itsura eh. Why? Kasi binabago talaga ni Lord tayo from glory to glory. Pero higit sa lahat, yung puso natin, binabago ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo, sige, sabihin nga natin, lahat tayo. Sabihin natin, Lord, baguhin mo pa ako. Baguhin mo pa ako. Pastor, nagigilty ako. Nagigilty ako lagi. Pastor, nagigilty talaga ako. Ano ang gagawin ko? Ito po ang gagawin mo. Psalms 103 verse 10. Lagi mo nga alalahanin ito. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities.
Yan po sinabi sa Psalms. Ang Diyos, hindi tayo tinatrato sa nagawa nating kasalanan. Hindi tinatrato tayo sa nagawa nating kasalanan. Pag minsan kasi, di ba, iniisip natin, Pastor, nagigilty talaga ako. Kaya ata ako nagkakaroon ng ganitong sakit dahil sa nagawa kong kasalanan. Kaya ata ako dumadaan sa ganitong problema dahil pinaparusahan ata talaga ako ng Panginoon dahil sa nagawa kong kasalanan. No. Hindi ka pinarurusahan ng Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi ka pinarurusahan ni Lord. Alsin mo sa mindset mo na pinarurusahan ka ng Diyos. Pero po pwedeng dinidisiplina. Kasi yung parusa, effect yun ng galit eh. Hindi galit ang Diyos sa atin. Pero yung disiplina, epekto yun ng pagmamahal sa atin. At alam niyo po, mahal na mahal tayo ni Lord. Tuloy natin, Psalms 103 verse 11. Sabay-sabay natin basahin. For His unfailing love toward He has removed our sin as far from us. The east is from the west. Kung gaano kalayo ang east sa west, ganon din kalayo nilagay ng Panginoon ang iyong kasalanan. Nung humingi ka ng tawad at nagrepent ka, ganon kalayo nilagay ng Panginoon ang kasalanan mo. Saan ba ang east? Ngayon, nasaan ang east? Nandoon ang east. Ang west, nandito. Ano po? Kapag ka pumunta ka doon, nasaan ang east? Nandun uli. Kapag ka pumunta ka uli dito, nandun uli ang east. Hindi magkakatagpo ang east at west. Ganon kalayo nilagay ng Diyos ang ating kasalanan. Kaya, kapatid, kung pinatawad ka na ni Lord, patawarin mo na rin ang sarili mo. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Balik nga tayo sa lamentation. Bago tayo mag-awitan. Lamentation. Ayan. Sabi dyan, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Verse 23, araw-araw ay ipinakikita niya ang kanyang, alam niyo po, araw-araw pinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa bawat isa sa atin na nandito. Never ever tell na hindi ka mahal ni Lord. Ang sabi sa verse 24, kaya sinabi ko na sa aking sarili, ang Panginoon, ano daw? Ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako magtitiwala. At alam niyo po, kapag nababasa ko to, Lord, Ikaw ang lahat sa akin. Lord, Ikaw lang ang kailangan ko. Right now, alam niyo po mga kapatid, ang daming mga tao mahihirap. Paano mo nasabi, Pastor, mahirap? Hinahanap nila totoong pag-ibig sa iba't ibang bagay. Hinahanap sa relasyon, hinahanap sa pera, at ang tao hanap ng bagay na makakapuno sa kanya. Hinahanap sa pleasure, hinahanap kung saan sa title, hinahanap na tanging matatagpuan lamang ang kapunuan sa Diyos. Alam niyo po, deep inside our hearts, meron diyang isang vacuum na naghahanap. Bakit gano'n? Nagawa ko ng lahat. Meron naman ako lahat. May asawa akong maganda. Wow, maganda. May asawa akong gwapo. May pera naman kami. Sapat naman yung kinikita namin every month. Okay naman. Nakakabili ako ng gusto ko. Pero may kulang pa rin. Yes po, may kulang pa rin dahil si Lord lang naman talaga ang makakapuno sa atin. Kaya sinabi dito sa Lamentations, sinulat ni Jeremiah eh. Sabi niya, kaya sinabi ko sa aking sarili, ngayon sasabihin natin sa ating sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Ang Panginoon ang lahat para sa akin. Lord, Ikaw lang Panginoon ang kailangan ko.
Hindi ko kailangan, Panginoon, ng iba pang bagay. Dahil yung ibang bagay, susunod na rin yun. Yung mga prayers mo. Alam niyo po, kahit gaano karami kong i-preach dito na magagandang bagay at na-encourage kayo, pero wala naman ang Diyos sa ating puso, baliwala. And right now, tayo ay nandito ngayon dahil sa Panginoon. Hindi ka nandito ngayon dahil sa katabi mo. Hindi ka nandito ngayon dahil kung kanino man. Nandito ka ngayon dahil sinasabi mo, Panginoon, ang lahat. Panginoon, ang lahat para sa akin. Lord, ikaw ang lahat para sa akin. And maybe right now, you are asking yourself, why, Lord? Bakit nandito pa rin ako sa ganitong sitwasyon? Pabalik-balik ako sa aking kasalanan. I want to challenge you. This time, alam niyo po, malapit matapos ang 2024. And there are things na sinasabi ni Lord na i-give up mo na. There are things na sinasabi ng Diyos, it's time to give up that anger, that hatred. It's time to give up yung bagay na sinasabi sa iyo ni Lord. Di ko alam yun, pero ikaw ang lubos na nakakaalam. Bago ka tumawid ng 2025, we're gonna pray and we're gonna let go of everything. Sasabihin natin, Lord, I let go all of this. I let go all of this. At alam niyo po, right now, tingin po kayo sa akin. Right now, ito pong unahan na ito, this will be the altar. Kung anong bagay ang gusto mong i-let go sa Lord. Ano mang yan, mga bagay na nagagawa mo, Pastor, yes, may nagagawa pa rin ako until now. This altar is free. Pwede kang lumapit right now at the count. I will count 3 beses. At the count of 3, lalapit ka as an act of surrendering, as an act of sacrificing. Lord, sinusuko ko na to. Ayaw ko na nito. Kapag lalagpas ako ng 2025, ayaw ko na ng ganitong ugali. Lord, ayaw ko na nitong ginagawa kong to. Alam kong mali ito. Inakausap ka ni Lord right now. At the count of 3, I will invite you here at the front to sacrifice that thing. Come on, prepare your heart. 1, come on, just pray. At kausapin mo si Lord, come on. This is the time you will decide, Lord. Yes, Lord. This is the time I will sacrifice. I will let go of this thing. Come on, 2, come on. Pray. Come on. Alam ni Lord. 3, come on. 3. Woo! Yes, Lord. Yes, Lord. God is waiting for you. Hinihintay ka ni Lord. May iba dito, ang apoy-apoy mo dati. Pero alam mo sa sarili mo, na wala na yung dati mong apoy. Walang magkukondem sa'yo, kapatid. You are here. And God wants to know you. Gusto sabihin sa'yo na, Lord, mahal na mahal kita. Hinihintay lang kitang bumalik. Yes, God. Yes, Lord. Yes, God, I pray, Panginoon, Lord, touch each and every person right here. Come on, pray. Kausapin mo si Lord. This is a holy moment na kinakausap mo ang Diyos. Hindi mo ako kinakausap, kundi ang kinakausap mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. At the count of
of three, you will let go of that thing. You will let go of that thing. Come on. Alam mo yun. Prepare your heart. Lord, here are your people, oh God. Come on, one. Kamay, come on. Come on, sabihin natin sa Panginoon. Sabihin natin, God, lumalapit ako sa iyo. Sabi mo, humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sabi mo, Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sabi mo, Jesus, I let go everything. Sabi mo, Jesus, I surrender everything to you. And Jesus, from this day, starting from this day, use me for your glory. Sabi mo, Jesus, gamitin mo ko para sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Ako na lamang mananalangin, God, I pray for all of these people, oh God. Mga bagay, Panginoon, meron silang mga bagay na sinuko sa iyo. And Lord, right now, handa na silang tumanggap ng matinding breakthrough, matinding pagpapala, matinding miracle. Kamay, sabihin mo, Jesus. Itaas mo kamay mo, sabihin mo, Jesus. Tinatanggap ko ang aking answered prayer. Sabihin mo, Jesus. Tinatanggap ko
ang aking breakthrough.